Yorme, hi naman po kayo sa vlog ko. Hi, Cedric Bolo po. Please subscribe and press the bell button. Thank you po, Yorme. Magandang umaga sa atin lahat. Narito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. At galing kasi tayo Manila Bay kanina lang. Nag-vlog tayo doon. So binisita na rin natin tong Pasig River Esplanade dahil matagal tayong hindi nakapunta rito. So titignan natin kung anong mga latest nilang improvements dito sa ating Pasig River Esplanade. Tara, puntahan na natin. So ayun, magandang umaga sa atin lahat. December 30, araw po ng Wednesday. Ayan, nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. At kung saan mapapansin natin, kompleto na yung ating mga plywood na nilagay dito. Nakaantabay na yan, nakaabang para sa pagbubuhos. Hindi ko alam kung kailan kasi wala pa rin silang estimate date kung kailan. Basta kapag sinabi raw ni engineer magbubuhos na raw sila. Ayan. So ito, noong nakaraan yung last vlog natin, naglalagay pa lang sila niyan, pero ngayon kompleto na. Ayan, kompleto na hanggang dulo, pati itong gilid meron. Ayan, kompleto na, pati dito. Ayan, meron pati rin dito sa dulo. Ayan, narito nga pala tayo sa dulo. So ito, kung napapansin nyo, walang masyadong dumadaan dyan. Sarado po kasi yan. Pero feeling ko para sa akin, bubuksan yan hanggang dun sa may sa may ginagawang footbridge, dyan sa may Quinta Market, sa may tapat ng Arceros Park. Kasi 'di ba naalala nyo, meron ring doon, Pasig River Esplanade. Bali extension siya. So may doon, footbridge doon. Yung gagamiting mga bakal doon na daanan ng tao, dito po yun ginagawa sa likod ng post office. Mamaya titignan po natin yon. Ito na ang sitwasyon natin dito sa ating Pasig River Esplanade. Ayan. Dito naman sa part na to, pero feeling ko okay na ay may nakauslim bakal. Siguro daanan lang to. Ayan, daanan yan para nung mga gumagawa sa ilalim. Daanan siguro yan. Okay na ang hangin dito sa totoo lang. Masarap dito ako tumambay kapag na na to. Naging okay na to. Nagawa na to. Ang bilis sa totoo lang Wala pa tang to isang taon. Wala pa isang taon to Ilang buwan pa lang siguro to. Ganyan talaga kapag tinutukan ng gobyerno yung mga proyekto. Almost okay na tong ating Pasig River Esplanade. Bali, yun na nga lang hinihintay natin, yung bubuhusan nila. Saka wag kayong mangangambang baka mahuna kasi kita nyo to, ang kapal niya nung kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, nakita nyo siya kung gaano kakapal, sa kung gaano ka-solid, pati yung mga biga kasi yan yung mga poste niya talaga makakapal talaga, yung mga poste niya, saka hindi siya basta-basta. Standard talaga siya yung ginamit talaga dito, standard yung paggawa talaga nito kasi nga pampubliko to kailangan safe yung mga tao. So asahan natin na magiging maganda to. Sana lagyan rin nila ng mga puno, di ba?
Ang hangin dito sa totoo lang habang naglalakad ako. Pasensya na kayo, medyo mabagal tayo maglakad kasi ito, bawal ka hindi nakasapatos dito kasi may mga alambre yan. Masakit po sa paa yan sa totoo lang. Kahit na nga itong sapatos ko, malambot na yung sapatos ko nag-iingat pa rin ako kasi baka mamaya yung lambot ng sapatos ko may tumusok na alambre, dumiretso sa loob. Kaya tinitignan ko rin po yung nilalakaran ko. So mamaya bababa tayo, titignan natin yung ginagawa nila bossing doon kasi sila yung gumagawa ng footbridge Kaya titignan natin kung ilan na yung nagagawa nila. Noong nakaraan nga pala, magbablog dapat ako dito last Sunday, kaso umuulan, 'di ba? Kaya medyo natagalan yung pagbablog natin, ngayon na lang ulit. Talagang tinaon ko na walang pasok para after neto magpapahinga ako, tas kinabukasan wala na naman pasok. Baka mag-vlog ako ulit sa ibang lugar naman, hindi naman sa Manila. Yun ang binabala ko kasi para hindi naman tayo maging unfair sa ibang lungsod na, 'di ba? May promote natin lahat, buong Pilipinas. Gusto ko nga buong Pilipinas, 'di ba? Kapag lumuwag-luwag or magkaroon tayo ng budget, pupunta tayo sa iba't ibang lugar. Yan. Titingnan natin yung mga tourist attraction ng mga iba't ibang lugar na pwede kong i-recommenda na puntahan nyo, 'di ba? Para hindi lang sa Manila, para maging patas lang rin tayo sa iba pang lungsod. Pero sa totoo lang kasi, lahat ngayon ng magagandang proyekto nasa Maynila. Yung pong mababalitaan nyo sa YouTube. So dito sa part na to, nakikita nyo yan, tong truck na yan, nagdidilig sila ng halaman. Kanina rin nakita ko yan dun banda sa may Manila Bay, nagdidilig sila ng halaman. Rizal Day nga po pala ngayon, kaya nagpunta akong Manila Bay. Gusto ko sanang pumunta sa Miloneta kasi nandoon si Yorme, kaso maraming bantay. Wala tayong gate pass, kaya yung mga ibang vlogger talaga hindi pinayagan. Marami rin kaming hindi pinayagan, yung iba lang na talagang may pangalan na sa pagbablog ang pinayagan. So eto na, balik tayo dito sa topic natin. Ang katapat nga po pala ng ating Pasig River Esplanade is Escolta. Ito. Yan, ang ganda, oh, 'di ba? Ganda ng ating Escolta. So, kung napapansin nyo yung iba dyan, bagong pintura katulad na ito, siguro mga ilang buwan lang, kakapintura lang yan. Yun po ang utos ni Yorme na pinturahan ng bago itong mga building dito sa Escolta. Kasi nga para hindi magmukhang luma ang lungsod ng Maynila, hindi magmukhang tambakan. Required po yan dito sa Maynila na pipinturahan ng bawat building, lalo-lalo na dito sa Escolta. Kasi sayang po yung ganda ng Escolta natin. Kasi isa to sa historical place dito sa Manila, itong Escolta. Talagang nung di ko ma-recall kung 1970s, ito po ang sentro. Ang Escolta, ito po ang sentro na dito sa Maynila, napuntahan talaga ng mga tao. Hindi ko sure yung data, pero yan po ang pagkakalam kong sentro na puntahan ng mga tao talaga noon. Kaya ang gusto ni Yorme, bubuhayin niya yung Escolta. Sa tingin ko, ito vision ko lang to para sa akin. Share ko lang sa inyo. Pag nilagyan niya ng ilaw to, aayusin niya rin tong natin, post office. Kasi nga hindi na naayos. Tapos lalagyan niya ng ilaw yan dyan. Yung magliliwanag talaga, yung alam niyo yun na parang inaangat yung lungsod dahil sa mga ilaw. Ganun ang gagawin ni Yorme dyan. Talagang pagliliwanagin niya yung Escolta natin. Kaya niya pinapipinturahan ng bago. Kaso, ang problema talaga, yung budget. Doon lang po talaga tayo siguro si Yorme dumidiskarte pa, makapag-ipon ng budget para sa mga proyekto niya na pagandahin ang lungsod ng Maynila. So, inumpisahan naman niya, nakita naman natin, 'di ba, yung Lawton Park, gumaganda na. Etong Jones Bridge, gumaganda na. Maganda na. Hindi pala gumaganda, maganda na. Tapos yung Liwasan ng Bonifacio, maganda na. Yung Bonifacio Shrine na yan. Yan, Liwasan Bonifacio, maganda na. 'Di ba? Lahat ng kaya niyang ayusin agad, inaayos niya. Kasi kaya niya inuna yung Liwasan Bonifacio dahil nandiyan dyan yung Manila City Hall, 'di ba? Nakakahiya nga naman. Mismong sa City Hall merong mga squatter or hindi maayos yung harap ng City Hall, 'di ba? Sampal kasi sa kanila 'yon, sa totoo lang. Kaya sinisikap ni Yorme na ayusin ang Maynila. Ang tanging hiling lang niya, katulad ng sinabi niya ng mga nakaraan,
tulungan siya, makipag-cooperate ang bawat batang Maynila, di ba? Mga laki Maynila, magmalasakit sa Maynila. So ayun lang. At titignan naman natin, bago tayo bumaba, ito, pupunta lang tayo dun sa dulo, tapos titignan naman natin yung ginagawang footbridge dito sa baba. So ayun lang rin, wala namang pinagkaiba dun sa kabilang dulo, kompleto na rin siya. Pati yung mga tubo, yung daanan ng kuryente, yan. Yan. So bababa na tayo. Ikakat ko muna to para makababa tayo ng maayos. Bababa na nga tayo. Ito po ang ginagawa ngayon nila, pinatitibay nila yung ating footbridge na ilalagay dun sa may tapat ng Arroceros Park na patawid dito sa kabila sa Quinta Market. Ayan. So puspusan po yung pag-aayos nila nito kasi may date yata, hindi ko sure sa akin lang yun, ang alam ko kasi may date to talagang inaagad rin nila kaya kahit holiday nagtatrabaho sila sa totoo lang. Regular holiday ngayon double pay naman siguro sila niyan, saka mataas ang sweldo na itong mga to, skilled worker kasi to yan, dalawa po silang tumatrabaho niyan. Bali hindi lang natin alam kung ilan, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 na po. Ang nakaraan, alam ko 13 po ito. Pagkakaalam ko po ay 13 po siya na nakaraan. Pero siguro nailipat na nila iba. Hindi lang natin alam. Kasi nabilang ko yun yung nakaraan So ayun lang naman yung update natin dito sa ating Pasig River Esplanade dito sa tapat ng Escolta sa likod ng post office. Ayan lang po. So hanggang dito na lang yung ating latest update dito sa improvement ng ating Pasig River Esplanade, at maraming pong salamat sa lahat ng sumuporta ng aking mga previous vlog, at huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi po tayong updated sa lahat ng aking mga uploads. So hanggang dito na lang, magkita-kita po tayo sunod. Thank you!